Isang mapagpalang gabi po para sa ating lahat. Sa ating kagalang-galang na kagawad, si Social Kurt, at kay Ma'am Grace Pudensya, ang ating principal, at sa ating kapitana na laging nakasuporta. Magandang gabi po. Magandang gabi rin po sa ating mga teachers, ma'am, sir, magandang gabi po. At sa inyo pong lahat na naririto, isang maganda at mapagpalang gabi. Last year po, para po sa mga nakasaksi at nakaalala, ako po ay hiningihan din ng speech, pero naaalala ko, ilang araw akong pilit na mag-compose, pero wala po akong maisulat. Maybe because zero knowledge talaga ako kung ano nga ba ang ginagawa ng isang SPPA president. Pero ngayon, maganda kayo dahil babawi ako 5 pages ko. Umpisahan natin sa mga salita. Masyado pa kayong bata, baka akala nyo laro-laro lang to. Kilala mo ba yung bagong PTA president? Akala mo kung sino basta. Dahil lang naman yan dito, galing-galingan. Yan ay ilan lamang sa mga salitang natanggap ko simula nang ako ay naging president. Pero minsan, wala akong sinagot. Tinawanan ko lang sila, pero deep inside, may konting kurot. Kaya pala, yung asawa ko, hindi natuwa nung nalaman niya na ako yung bagong president. Akala ko ayaw niya lang kasi dagdag trabaho para sa akin. Pero wala namang sahod. Akala ko hindi lang siya proud sa akin. The real reason is that he is trying to protect me against those ungrateful people. But don't get me wrong ha, hindi ako nagsisisi na tinanggap ko ang hamon na mamuno. Yung mga salitang yon ay ginamit ko para patibayin ang loob ko. Umabot pa nga sa point na gusto ko na kayong tanungin kung sino ang gustong pumalit sa akin at on the spot nakikipagpalit ako. Sobrang thankful ako sa mga nakasama ko sa pamunuan. Sa ating Vice President na si Esmeralda Conchada, salamat kasi ikaw ang naging advisor ko. Kay Ate Tane, Jessa Conchada, salamat sa matapat na paghawak sa ating pondo. Sa sobrang tapat po niyang humawak ng pondo, kung ano po yung nakolekta namin, hindi niya po ginagalaw hanggang sa inaamag na lang po yung pera. Kay Ate Nova at kay Kuya Tony, na always yes sa lahat ng patawag at 101% ang suporta. Kay Ate Chris, na hindi man laging present sa meeting, pero gumagawa ng paraan kung paano makakatulong sa amin. Kay Ma'am Angie at kay Sir Anilo, naramdam din namin ang suporta hanggang sa huli. Salamat sa suporta at tulong na binigay ninyo sa akin. Kung wala kayo, wala rin akong magagawa kasi dayo nga. Kayo ang gumabay sa akin. Pagpasensyahan na ninyo kung may mga pagkakamali akong gagawa sa inyo or may pagkukulang man ako bilang isang leader. Secondly, gusto kong mag-thank you kay Sir Andrew at kay Ma'am Grace sa dalawang principal na nakasama ko sa 101% support sa mga idea namin at agarang aksyon sa mga request natin. Sunod, gusto ko din mag-thank you sa mga teacher natin na laging naandyan para sumuporta sa mga programang inilalatag namin. Kung hindi sa pakikiisa ninyo, wala sana tayong nagawang matino para sa school. Salamat sa mga papuri at pag-appreciate kahit sa maliliit na bagay na naaambag namin. Salamat din sa aking mga angels na ngayon ay papangalanan ko na dahil huling tayo ko na ito dito. Sa aking mga angels na siyang naging anino ko, Taba, Tia Ami. Isama ko ba si Abby? Lagi namang absent. Kahit saan ako pumunta,
kapalit. Tagay lang, pwede na. Napakaswerte ko talaga at kayo ang naging kaibigan ko. At higit sa lahat, sa mga magulang na nakiisa sa atin sa buong taon. Salamat sa oras na ibinigay ninyo para sa makaatag at meeting. Alam namin na tayo ay pare-pareho madaming gawa sa ating bahay. Pero mas pinili ninyong makiisa sa gawain para sa paaralan. At higit sa lahat sa ating mga anak. Tandaan po natin, kung walang pagkakaisa, wala tayong magagawa. Sana ganun pa rin ang support na ipapakita natin para sa bagong pamunuan. Yung susunod na bahagi, kung siya pwede po takpan nyo muna yung tenga nyo or kalimutan nyo lang ako na yung sasabihin ko. Kung meron para sa mga magulang na sumunod nang walang pag-aalinlangan, syempre meron din para sa mga magulang na matitigas pa ang ulo kaysa sa anak nila. Sa mga magulang na hindi na-attend ng meeting, pero sila bang maraming hanas, sa mga magulang na puro reklamo, pero wala namang ginagawa para sa paaralan. Para po sa inyo, wala akong pakialam sa nararamdaman mo. FYI! Wala kaming sahod dito. Wala kaming nakukuhang porsyento sa perang nakukolekta namin. Kung naaabala kayo, naaabala rin kami. Aba, paano pa kami na hindi lang isa o 2 oras ang abala? The bottom line is, pare-parehas tayong naaabala, pare-parehas tayong walang nakukuha. Lahat ng ito ay ginagawa para sa mga bata natin. Kung kayo ay magre-reklamo, siguraduhin nyo na may alternative solution kayo at handa kayo pangunahan ang solusyon na ito. Kaya sana huwag nang pahirapan ang ating bagong Pangulo. Payo ko sa inyo, obey before you complain. Tsaka habang nasa meeting ka, magsalita na kayo. Hindi nakalabas na ng school, tsaka kayo magpapakagalit. Sinasabi ko ito, hindi dahil sa galit ako. Sinasabi ko ito para baguhin natin ang ating pananaw. Para hindi mahirapan ang mga susunod na mamumuno. Nais ko rin pumuhain ng pagkakataon na ito para magpaliwanag at humingi ng pasensya doon sa mga taong nagnanais na ako ay tulak ko pa ng 1 taon. Sa mga taong araw-araw nangungulit at hanggang sa huling minuto ay namimilit. Una, salamat sa tiwala at siguro kayo ay nasatisfy sa performance ng aming pamunuan. Pero sana ay pagpasensyahan ninyo ang aking naging desisyon sa maraming kadahilanang personal. Para po sa akin, ang pagkuha ng ganitong posisyon ay pagkuha ng isa pang responsibilidad. Parang pagdaragdag ng isa pang anak. Ano ba ang binibigay natin sa ating anak? Dapat may oras sa bawat isa. Hindi pwede na andunta lang lagi sa isa, magtatampo naman. Kaya sana po ay maunawaan ninyo. Sa inyong mga bagong officers, sana wag lang tayo sa titled officers. Sana tayo ay manguna sa tamang gawain. Panghuli, para naman po sa ating bagong Pangulo, gaya ng sinabi ko sa iyo, mag-message ka lang pag may kailangan ka o may gusto kang malaman. At handa akong tulungan ka at suportahan ka sa hamon na ito. Tibayan mo ang loob mo at marami diyang matitigas ang mukha, hindi ka titigilan. Hindi ko sinasabi ang lahat ng narinig mo para takutin ka o hindi para ihanda ka sa isang laban. Bilang pagtatapos, para sa akin ay natupad naman ng aming pamunuan ang tapat at transparent na sistema ng aming pinangako. Sana lang po ay maging tuloy-tuloy na ito. Umaasa kami sa mga bagong officers na kayo din ay magiging tapat at patas sa inyong tungkulin. Today is the last day na tatayo ako sa harapan nyo as your president. Pero nandito pa rin ako nakasupport para sa ikagaganda ng ating paaralan. At higit sa lahat, para sa kapakinabangan ng mga estudyante. Maraming salamat sa tiwala,
sa respeto, sa pakikiisa, at sa support mula sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat ng learnings at experience na dito ko lang naranasan. Salamat sa mga bago kakilala at kaibigan. Hindi nyo na ako kailangan tawagin pre sa mga susunod na araw dahil may bago na tayong president. Babalik na ako sa dating tawag sa akin o pagkilala sa akin, yung asawa ni Marnie. I am Apple Arbor Merino, your SPDA President for school year 2022-2023 is now signing off. Parang maganda ngayon eh, sabihin mo first ay sa general PTA meeting din at nangrinig ng lahat. Dahil yan talaga yung danas na danas nating lahat na eh. Ng mga guro, ng PTA officers, parang ayun magandang basahin mo sa kanilang lahat. Okay, at para naman po sa paggawad ng sertipiko ng pagkilala, tinatawagan po natin ang ating punong guro isa, Ginang Maria Gracia and Potencia.